Alright! Sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi. BBM, Big Black Mike. Ayan, sabi ni Rai. Naririnig nyo naman yung... Naririnig nyo naman yung mic ko. Okay. Wait lang. Head to head, alam ko nga bukas eh. Wait lang kachat lang ako. Ang alam ko nga bukas, head to head, bukas siya. So yeah, late night live. It's already 11:30 p.m. Tinatansya ko or tinatry ko yung gantong oras kasi last Saturday night, last weekend. Saturday night, ang daming viewers ng gantong oras. So, sabi ko, makapag-live ulit ng gantong oras. So, trinay ko siya. Yan, trinay ko ngayon mag-live ng gantong oras. So, yes. So, sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi. Siguro maayos naman yung mic ko, no? Kasi sasabihin nyo naman kung hindi. Kasi minsan, nakakabit na siya. Tapos, biglang hindi siya kumakabit. So, yun. Pero ngayon, siguro okay naman na. So, yun, natapos na ang ang Beauty with a Purpose. Yung Beauty with a Purpose ni Isha, kanina ko lang siya napanood. Kanina hapon. Yan. Tapos nakagawa na rin ako ng content. Pinost ko na rin siya. Nandiyan na siya. And, ayun, head-to-head challenge ang mga nagtatanong. Bukas siya. Ang alam ko bukas ang Asia and Oceania. Pero kanina may nag-comment dyan, bukas daw ang talent. Hindi ko na alam kung ano yung totoo. Abangan na lang natin bukas. Or kung hindi nyo maaabutan, i-replay na lang. Team replay na lang. Kung anong oras ang head-to-head challenge bukas, hindi ko din alam. Hindi ko din alam talaga. Abangan na lang natin. Though masarap naman manood pag replay. Kasi yung head-to-head challenge, nakakatamad siya panoorin actually. Nakakatamad siya panoorin. But yeah. Kung may tanong kayo dyan, tanong nyo lang. Sabi ni Ian Garcia, ano masasabi mo sa biwap ni USA? Yung biwap ni USA, wait lang. Biwap ni USA is biwap ni USA tungkol sa alopecia. And ayun, maraming ulit na mangha. Marami ulit na antig kasi ano nga daw marami na antig kasi medyo nakakaantig daw yung kwento, ganyan. Pero yun nga, siguro naman yung Miss World Philippines, yung Miss World hindi kasi sila paawaan ng biwap or paawaan ba sila ng biwap? Wala lang. Yun, very personal yung biwap niya, pero hindi man kasi paawaan ng biwap ang Miss World pageant. Sabi na galing daw ni Brazil. Saan magaling? Sabi ni Mirna, umiyak si France last year na unplaced. Yun nga, yung parang ayaw na rin nila na ata nila ng more drama pagdating sa biwap. Yun yung pagkakatanda ko pero yun. Kasi parang naha-hype siya ngayon sa USA. Naha-hype siya ngayon. Gawa ng biwap. But yeah, yung biwap hindi naman siya 100% na pag ikaw yung mabigat na biwap, ikaw yung magwi-win. Nakakatulong siya. Nakakatulong lang naman siya. Ngayong edition na to, yung biwap, pag ikaw yung nanalong biwap, papasok ka sa top 6. So, malaking tulong talaga. Pero hindi necessarily na ikaw yung magiging winner or makakoronahan. Yeah. Okay. Sana makuha din ang Philippines ang Miss World at MU kasi India pa lang ata nakakagawa. Nang sabay, Miss Universe at Miss World, Venezuela ata nagawa na rin nila. 1995, 1996. Nagawa ba ng Venezuela na 1995 at 1996? Hindi ko alam kung India and Venezuela ata nagawa na nila.
lang ah. May nagchat-chat. Ano say mo about sa issue kay Kat and India? May issue ba sa kanila? Kasi dapat, ito daw Kat, mag-judge sa Miss Universe India, tapos hindi natuloy. So anong issue ba? Ano bang issue? Bless, binababa na naman ng mga Vietsin ang Pinas. Wala na tayong magagawa dyan. Ganun talaga ang fan war, ang pageant fan war. Mga pageant fans lang naman yan. When po ang Miss World? What time? September 5. Now, yung time nun, ano ba itong September 5? Wait lang. September 5. Tama, no? September 5. Saturday. Siguro mga 8 yan. 8 or 9. Head-to-head challenge ni Asia. Head-to-head challenge. Baka nga bukas. Yes, G Saturday. Sabi ni Bless, nakakaloka. Inakusahan ng MWPH org. Gusto pa speak up si Asia. Ayun ba yung about sa about sa sa background nung photo? Yung copyright kineso. O, yan nga ata. Well, maliit na bagay. Malaking bagay ba yun? Malaking bagay ba yun? Oo nga, pinapalaki nga kasi, diba? Ayan, natawa na si Blez. Wait na. Malayo doon. Na-experience yung biwap ni Asia kaya super solid. Paano mo na-experience Ian Garcia? Naging part ka ba? Ian Garcia, naging part ka ba ng mga ganong programa nung kabataan mo? Or ngayon? Hindi yata masyado maingay ang Miss World ngayon. Maingay naman siya. Depende. Maingay naman siya kasi ako sinusubaybayan ko siya ngayon. Depende siguro kung paano mo siya susubaybayan. Ayan, ang strong nga daw ng advocacy ni USA. Di strong. Normally, ganyan naman tayo pag may napipick up tayo na sa tingin natin strong. Di strong. Kasi nga, very personal sa kanya. Personal na experience niya. Pero ako kasi tapos na ako sa ganun na more on drama advocacy. Sabi ni Myrna, medyo fake si USA kasi lagi naka-wig. Pero ako, nandun naman ang simpatya ko sa kanya. Pero tapos na ako dun, yung nakakaawa, tapos best na. Yan, wait lang gulo nitong ka-chat ko. Sana pasabog ang gown ni Asia. Yun naman, yung pasabog na gown sa finals. Yun yung inaantay natin. Advocacy sige, pero let's see if magpe-perform siya. Yun din. Parang walang ganap si Kat sa Supra. May ganap siya sa Poland. Ikot-ikot siya doon. And then malapit na siya umalis or umuwi. Kasama niya dito si Mr. Supra Spain. Ian Garcia, hindi po. Pero nagka-ira ako, na-diagnose ako ng acute anxiety. Panic disorder at sports ang nakatulong. Sorry to hear that. Pero yun nga, malaking tulong din talaga kapag may pinagkakaabalahan ka, if ever na-experience mo yung mga ganyang eksena. Nakakatulong siya. Yung hairstylist ni Ande Mesa, ang hint na mukhang stylist ni Asia. Yung hairstylist ni Ande Mesa, siya rin yung hairstylist nila ni Gwen Soriano. Kaya marami makarelate sa biwap ni Asia. Correct. Tsaka yung age kasi bumagay din sa age niya kasi nga 'di ba si Asia kabataan. Tapos for the youth din yung niya, advocacy, kaya marami talaga nakarelate. Thoughts mo kay Mr. Cosmo China? Cutie. Ganun ang mga bet natin, Chinito.
Sikat lang ata nakakuha ng title ng batch nila noong 2025. Batch 2025 Miss Universe Philippines. Oo, correct. Valence, hello. Sabi ni Bless, mag-ban sana sa Asia. Agree. Agree ako sa ban. Siguro, basta yung maayos na ban, ha? Yung maayos. Adventures PH. Kuya Carl, may balak po ipa-fusive yung tattoo mo. Yes po, meron. Adventure PH. Baka next week. Jamis, nag-pageant ka before? Hindi po. Ano lang, avid fan ng mga pageant. Chances ni Asia, expect the unexpected. Expect. Manage your expectations. May chance ba manalo sa Asia? Yes. Manage your expectations nga. May malaki naman ang chance. Lalaban naman. Galing nyo po. Galing nyo po. Chavez, thank you. Unpredictable ang Miss World. Yes. Kasi, di ba every year naman siya, kahit sabihin natin mabigat yung BWAP niya, pero kung hindi ka talaga bet ng org, hindi ka talaga niya bet. So, hindi ikaw. Kaya manage your expectations na rin talaga. Matinding himala ang kailangan natin. Kasi yung new tattoos, yes. Bago. I think straight hair lang sa Asia. Bakit? Pero may nagsabi na parang paninindigan nila yung straight na hair. Oo nga. Last year, si Opal expected na. Si Opal, 100% expected na siya ng mga fans. Pero mas lalong parang siya na, nung tumagal-tagal na talaga siya. Tumagal-tagal na siya, yung as in pumasok na talaga siya. Yung top 2 sila ni Krishna, parang ang bigat-bigat na niyang kalaban eh. May swimsuit po ba sa Miss World? Wala. Actually, gusto ko na nga eh. I mean, gusto ko ulit na magka-swimsuit. Kasi parang wala ka na talagang inaabang ibang segment sa Miss World. Pero guys, again, kakaiba yung Miss World ha. As in, graduation rights talaga siya pagdating ng finals. Para sa mga first time na makanonood ng Miss World. Device is overheating. Nag-overheat daw ang device ko. Kuya Carl, malakas ba laban ni Sasha sa Globe or another runner-up lang? Lalaban din kasi ang hirap kasi magsabi ng malakas. Malakas siya. Malakas. Mahirap kasi magsabi ng sure winner. Pero ang isa naman magagaranti natin, may laban. As in, may laban, lalaban, papalag, ganyan. Pwede, ganun. Pero hindi yung hindi yung siya yun winner. Siya yung hinahanap. Hindi eh. Sino mas posible makasungkit ng MI crown? Gwen or Kat? Parehas naman silang kaya nilang dalawa. Sabi ko nung last live ko kung sino yung deserving dun sa dalawa. Siya yun. Kailan po head-to-head challenge ni Philippines? Baka nga bukas. Baka bukas. Wait lang. Sabi 24 daw po. Edi 24. Kung 24, edi 24. Kasi bukas yung talent. Edi bukas talent. So yung talent, bukas abangan na lang natin. Sabi ni The Pageant Multiverse, bukas 10 or 11 a.m. ata. Ayan. Sabi ni Ivan, hindi na mag-matter ang prototype ng Miss World. Unlike sa MGI na pinanindigan talaga nila. Yes. Pat, super hirap masungkit ng India ang Miss International crown. Mahirap eh. Charot. Baka iba yung hinahanap nila. Yun nga yung sabi natin. Yun, hanggang ngayon, hindi ata ganun yung bet nilang beauty. Yung matapang na beauty. Iba ng glow mo ngayon. Thank you, JJ. Thoughts po pala, just in my warrant or arrest daw si Fatima Bosch. Wala. Totoo ba yun?
Wait lang Kulit itong nasa story ni Papa. Eh di may warrant. Bala sila. Gusto ko nga yun may issue-issue ganun. Pag nag-start na yung Miss Universe. Kasi pag nag-start na yung Miss Universe, kasi may mga ganun drama-drama, marami tayong habangan. Thoughts mo kay Montulfo and the Bucon? Wala naman. Bahala sila magkagulo. Sino ba Bucon yun? Ano siya? Beauty queen ba siya from the 90s? O yung mga bagets pa? Tapos na po bang head-to-head na Asia? Hindi pa. Miss Earth na beauty queen sino? Maraming eksena doon. Ang dami niyong mga alam If my international pageant if my international pageant ang Queen of the Islands, anong pageant yun? Wala siyang international pageant kasi nga ang balita, movie o reality show siya. So, gawa-gawa lang. I mean, pageant, ganyan. Sir Earl? Who, Prince? Sir Earl? Sino yun? Hala, so ibig sabihin magiging MU si Thailand or Venezuela. Pag kinulong si Fatima. Eh, hindi naman totoo yun. Ano lang naman yun? Ekse-eksena. Thoughts mo sa body ni Eliana? Wait lang Message. Thoughts mo sa body ni Liana? Actually, mas prefer ko yung dati. Yung dati niyang body. Tapos ngayon, yung body niya ngayon, maraming negative comments, maraming hindi tanggap. Pero ako naman, kung saan siya masaya, kung ayun yung preferred niya, sino naman tayo para makialam? Kasi nababasa ko ang daming hate comments dun sa baba. Eh, yun yung preferred niya katawan niya yun Go lang ng go. Kasi pinaghirapan niya yun. Parang di maingay si Bella Ismael sa Cosmo. Para may puro mayan. Siguro kasi hindi pa nag-uumpisa yung Cosmo. Kaya hindi pa siya ganun kaingay. Pag nag-umpisa na yung Cosmo, iingay na din yan. Oo, ganun naman tayo lagi, di ba? Malakas ang kutob ko kay Asia. She looks like our Miga niyang. Sabi ni Migo, hello! Tsaka pareha sila ng Riz. Half kineso. Diba? True! Sobrang petit na waist niya, legs ko lang. Yung waist niya, legs ko lang. Yun talaga yung bet niya kasing goal ata wala naman tayo sa position para magsabi, Nahoy, tama na! Utusan siya. Nahoy, tama na. Kaya lang natin mag-comment pero hindi the way na utusan siya. Kagaya kay Chelsea, sabi ni Pageant Universe. Correct. Na pag mismong Cosmo na, as in Cosmo na lang talaga yung naabangan, yung nandyan, yung Cosmo na. Parang ito, Miss World. Pag Miss World lang talaga. Yun yung maganda pag walang mga kasabayan kasi yung attention nandun lang. Diba? Sa Vietnam pa rin ba ang Cosmo? Yes, ang sabi nga January na daw to, hindi na daw December. So by January maganda 'yun kasi wala silang kasabayan. Sila lang talaga. So yung tao, tutok lang talaga 'yun kasi walang ibang pinapanood eh. 'Yun yung maganda pag walang kasabayan. Pag bored yung tao, especially yung mga pageant fans, sa'yo lang talaga tututok. Parang ngayon kung Miss World lang yung nangyayari, tutok tayo sa Miss World. 'Di ba? Minsan nagsasabay-sabay ang Miss Grand, Miss Earth, Miss Globe, like last year yung kay Annabelle. Kaya natabunan yung kay Annabelle nun kasi kasabay nun Miss Grand tapos biglang nag-Miss Earth. Sabi ni Chuchay, MU Cosmo at MGI All-Stars ba? Yung MU November 25, yung Cosmo balita January na, MGI All-Stars December 12 ang finals. So hindi naman sila sabay-sabay. Ivan, bakit walang preliminary competition ng Binibining Pilipinas? Ang preliminary competition nila ay yung mismong press presentation. Ano siya? Ganun na siya. Actually, nag-umpisa naman talaga ang Binibini na wala talaga silang specific na preliminary competition. Usually, press presentation talaga siya. Halo-halo yung mga topic natin Ang daming nangyayari MI at MU magkasabayan, sabi ni Hey Stella. Yes.
Balitang ina, hello, Miss World USA Bloom again. Alopecia Project. Eddie Bloom. What's your thoughts about our representative sa Miss Earth? Actually, wala akong thoughts. Wala akong thoughts kasi hindi ko naman talaga siya nasubaybayan sa mismong national pageant niya. Nasubaybayan, nalaman ko na lang na siya yung nanalo nung nanalo na siya. Though, bago siya nanalo, siya rin naman talaga yung maingay. Pero hindi ko alam yung caliber niya at hindi ko rin alam yung mga kalaban niya. Pero, pag nag-start na yung Miss Earth, edi, doon natin malalaman kung ano ba ang laban niya. Sabi ni Avra, si Iceland maganda sa Miss Earth. Yon. Sabi ni Pat, true ba na high caliber si MUPR, Miss Universe Philippines, Miss Universe Puerto Rico? Hindi, hype lang. Bakit naging hype? Kasi unang-una host country sila kaya yung hype sa kanya nandun. Pero feeling ko hype lang, hindi siya high caliber. Part siya ng exemption. Part siya ng mga nandun sa exemptions. So malabo pa rin. Para lang siyang si Venezuela last year. Kasama daw tayo sa Miss Africana. Kasali. Private account. May franchise ang Miss Africana dito sa Philippines. Ang may hawak nan sina Sir Rogil. Bless! Kailan kaya ibabalik ang golden era sa MU? Kailan ibabalik ang golden era? Pag iba na siguro yung owner. Pag nagkasundo-sundo na sila dun sa loob. At pag continuous na yung pageant na credible na yung mga nagpe-placed. Sabi ni Ivan, hindi tulad ni Bea na may caliber talaga. Yes. Si Bea kasi unang tingin, yan. Physical, pati pag nagsalita na, caliber. Sabi ni Charles, Masi Cambodia ba malakas for you? Kiniklaim na nila na sa kanila ang corona. Hindi po, hindi siya malakas. Hindi siya malakas. Thoughts mo sa MUT this year? Hoping ako sa ibang girl. Hindi kay Tarina. Sabi ni Cutie Indogs. Yes, Indogs, kinakabahan daw siya kay Asia. Huwag ka nakabahan, mami. Good evening sa lahat ng mga viewers natin. Magandang gabi sa lahat. Welcome. Another midnight, another late night weekend live stream Saturday night. Actually, hindi na Saturday night, Sunday morning na kasi it's 12 a.m. na. Kanina, 11:22 nag-live na ako. Siguro more than 20 minutes na ako. Tapos nag-end ako ng live. Tapos bumalik ulit ako ngayon. And now, it's 12 in the morning na. Sa mga gising pa, sa mga hindi pa nakakatulog, hindi pa inaantok. So, yeah. Tanong lang kayo dyan. Question and answer tayo. Question and answer portion. Kahit pageantry, may sabit. Outside pageantry, yan, tanong lang kayo. Ayan, Mark, kamusta naging head-to-head ni Asia? Actually, hindi siya nangyari kanina kasi ang sabi, napag-usapan na rin namin dito kanina, ng head-to-head challenge daw yung mangyayari daw sa 24. Sa 24 na daw siya mangyayari. Hindi pa daw siya nangyayari kasi by continent siya. Ang sabi nga, dapat bukas ang Asia and Oceania. Pero sa 24 na siya mangyayari. Yes. Private account, sino mas malakas ang caliber? Angelica or Alexi? I'll go for Alexi Brooks. Pero kung sa MGI, Angelica. Sa MGI. Pero pag sa pageant specific, kahit saan mo itapon, Alexi. Ayan. So, yon. Kung may mga tanong pa kayo sa mga viewers natin dyan, itanong nyo lang. Bumalik lang ulit ako. Kanina nag-live na ako. Mga 20 minutes, 30 minutes din yun. Tapos, nag-end ako. And now, I'm back.
Tapos may content ako nilabas. May content akong pinost kanina. Baka nakita nyo na siya. So, yeah, nandyan siya. BWAP, Beauty with a Purpose. Bali, I miss you, kuya. Bakit saan ka ba galing? Bali, Indonesia. Saan ka ba galing, ma? So, kayo ba? Ano ba mga ganap nyo ngayon? Ano na mga ganap? Ano bang ganap? Ano ng mga nabalitaan nyo? Or ano ng bet nyo sa Miss World? Uwi ka na. Uuwi. Edi uwi. The Pageant Multiverse says, I'm back din. Oo, di ba kanina nandito ka sa live? So, bumalik na ako. Kasi sabi ko sayang oras, kailangan ko mag-live. Kasi baka hindi na ako makapag-live bukas. Tsaka hindi pa naman ako inaantok. Zed, anong chika kay Fatima na may warrant? Hindi ko nga alam. Ang sabi kanina dito sa comment section, may warrant daw siya kasi parang paninirang puri. Tama ba? Paninirang puri? Kaya kinasuhan? Hindi ko alam. Hindi ko alam sa kanila. Hindi ko alam. Baka naman nagpapaingay lang sila. Piling ko talaga nagpapaingay lang sila. Ang ginagawa nila yun pag malapit na yung pageant. Para pag-usapan, may engagement. Ganyan. Zed, may pinost daw si Papa. Yes nga, kanina nga sabi dito. May pinost daw sa stories. Private account. Ano ang mga country sa Miss World ang frontrunner? Si Chile, inaabangan siya. Sa Asia, Vietnam pa din for me, Indonesia, ganyan. Malaysia sa Asia. Pero kung sa ibang kontinente na Brazil, Chile, yeah, sila yung mga inaabangan. Sino pa? France ba? Sa Europe. Pero parang sa Americas, yun. Tapos USA ngayon, maingay siya. Yung issue sa warrant is dahil dun sa incident sa orientation, yung confrontation nila. Ang tagal na pala eh. Ang tagal na pala nun, hindi pa rin tapos. Baka nga nagpapaingay lang sila. Tsaka matibay ang backup ni matibay ang backup ni Fatima. Fatima, letter P. Matibay ang backup ni Fatima. So, hindi talaga yun elbow agad. So, yun. So, kumusta naman kayo? Ba't di pa kayo natutulog? Lakas ng representative natin sa Big Six this year. Malakas ba? Actually, taon-taon naman eh. Taon-taon naman yan. Yung best of the best talaga. Parang every year na yun na yung challenge. Best of the best lagi mga sumasabak sa Big Six. Sabi ni HZBS. Sabi ulit ni Mighty Saturn. Ayaw magpaawat ni Mr. Nawat. Ayaw magpaawat. Ayaw patalo. Sinawat pala, hawak na rin niya yung charm. Charm franchise sa Thailand. Hawak na rin niya. So, parang inaano na niya. Kinukuha na niya lahat ng mga franchise. Para sa akin, hindi malakas ang Venezuela sa Miss You this year. Sabi ni private account. Ako malakas siya kasi Venezuela siya. Aabangan pa din siya. Kahit anong mangyari, aabangan siya. Tapos nandyan yan. Hindi pa nga nag-umpisa yung pageant eh. Anino pa nga lang niya eh. Anino pa nga lang ni Venezuela, nakita ko nung isang araw. Hindi ko pa siya nakikita pero aabangan talaga siya. Hello Future 2024. Good evening. Actually, umaga na. 12 a.m. Kung may marathon ka mamaya, gising ka na ngayon. Kung may marathon ka ng 3 a.m. Jason Castro. Nanalo ba si Brooks? Nanalo siya sa MGI All-Stars. Sabi ni HZBS, Blandina ba ang representative ng Venezuela sa Miss Universe? Hindi ko alam. Anino pa lang ang nakikita ko. Sabi ni Pageant Multiverse, sinasakop na ni Papa Nawat. Talagang fan talaga siya ng pageant. Fan ba talaga siya ng pageantry o gusto niya lang maging business ang pageantry? Pero fan ata talaga siya. Parang kunyari tayo, fan ng pageantry until one day nagkaroon ng
sariling pageant at ngayon sinasakop na ang lahat ng mga pageant na pwedeng masakop. Sabi ni Sian, sa sobrang hype nila kay Agnes during Miss Supranational, ayun, top 12 lang sila. Correct. Pero friends sila. I mean, yung Philippine delegate, si Kat, tsaka sila, yung Agnes, friends sila. Mga fans lang talaga nag-aaway-away. Yung mga fans na talagang obsessed. Pagdating sa pageant, pagdating sa fan war, I mean, mga toxic na fans. Hi po, kailan ang biwap ni Ishan? Inere na siya kanina. Ano bang biwap? Head to head ba? Yung parang i-defend by 24 daw, sabi. JC thoughts mo kay Tarina Botox. Tarina Botes kasi. Hindi siya yung bet ko for MUT. Gusto ko iba naman. Yon, Sir Jonathan, head to head. Sabi ni Kenji, mukhang pakiramdam ko mukhang pakiramdam ko unplace ang Thai sa Miss You. Kasi gulo daw, ninawat at Raula. Hindi ma-unplace yan. Hindi ma-unplace ang Thailand kasi hawak nila nandyan si Nawat. Hindi ma-unplace yan. Private account. So, sino inaabangan mo sa Reyna Pilipinas? Inaabangan. Kayo ba? Inaabangan. Wala na siguro. Parang sawa na ako. Sawa na. Naumay na ako. Arat takbo sa UP, 1:30. 1:30 AM, baka iba makita natin doon. Future 2024. Baka may mansit sa atin doon. August. Palagay mo sa MUT contestant, malakas ba laban ni Bea? Kahit sino man siya, kung si Tarina man siya o hindi siya si Tarina, malakas ang laban ni Bea. Pang top 5 caliber si Bea. Bet mo for Miss Africana Philippines. Hindi ko alam. Bangan na lang natin. Sa akin si Iliana daw at Alina. Private account, di ba yan Iliana? At MMD. Pahinga na anak. Xiao Jing, si Gabriel Bashado, di ba mag-MGI? Pahinga na rin ata siya. Anong year nung last pageant ni Eva Tiglao before siya nag-MGI PH? Binibining Pilipinas, Intercontinental, 2019. Yeah. Kailan si Asia sa head-to-head? 24 daw. 24 na daw kasi 24 na daw kasi ngayon 23 talent daw ang mangyayari. Honest ka sa placement ni Asia. Kaya naman ng top 6. I-claim na natin ang kaya na yan ng top 6, top 2 sa Asia and Oceania. Kaya na niya kasi top 2 yun, di ba, Asia and Oceania. Kung titingnan niyo yung mga kalaban ngayon sa Asia and Oceania, parang hindi rin naman wala ka na rin naman mapili for top 2. Kaya naman niya sumilat ng isang spot. Okay, ni-claim ko na kaya niya mag top 6. Xiao Jing, ang gulo daw ng Miss World schedule tapos sobrang boring ng events. Yung schedule nila yung magulo kasi pabago-bago. Pero yung boring na events, normal na yun sa kanila. Ganun talaga sila ever since. Philippines and Sri Lanka daw for Asia. In fairness sa your future, talagang tutok ka, ha? Alam mo kung sino yung top 2, ha? Sabi ni MRRR, Miss Universe Dubai. Sana naman siya? Oo, si Miss Universe Dubai, si Dubai Chewy Choco. Sa Miss Universe naman siya na-appoint. Parang di na bago yung boring. Parang di na bago kung boring ang Miss World. Parang ME yan. Oo nga ngayon talagang nakatutok lang tayo. Kayo, ako hindi naman ako tutok sa mismong oras nagre-replay lang ako. Pero hindi ako yung tipong, alas 4 na, manonood na ako, magbubukas na ako ng laptop. Hindi ako yung tipong ganon. Ngayon, nagagawa natin siya kasi yun lang yung pageant. Siya yung ongoing. Wala siyang kasabay. Kaya, tutok tayo. Pero talagang ang boring niya. As in, yung tipong hindi mo siya matagalan. Tapos, pinapanood ko na nga lang minsan kung yung kay Asia, ganun. Yung iba hindi na. Ano na lang, basa-basa na lang, ganyan.
MUT na daw bukas. Di ba ngayon, Sunday? Riri. RR, Abisala. Yes, Abisala. Magandang umaga na sa lahat ng aga natin. 12:14 a.m. Sunday na. Akalain niyo yun, Sunday na, no? Sino bet mo sa MUT? Wala. Kasi wala akong kilala. Wala akong kilala sa MUT bukod kay Tarina. Yung ibang girl, nakikita ko lang, pero hindi ko sila kilala. Yung nakita ko lang, dumadaan sa reel, sa feed. Pero hindi ko sila kilala. Tapos wala akong mabetan na pang pwede. Kasi dahil nga wala akong kilala, hindi ko sila kilala, hindi naman ako nakatutok, wala talaga akong alam. Abangan ko na lang kung sino yung mananalo. Yung, ay, siya yun, siya yung nanalo. Ganun. Pero mukhang kay Tarina talaga yan. Ayan sabi ni RR. RNRR. Mukhang si Tarina na rin yan. Magulat na lang tayo kung hindi siya. Magugulat talaga tayo. Pero mukhang siya yan. Sabi ni Louie, pageantry is gradually losing, especially sa nangyayari sa Miss USA. Miss USA? Hindi ba Miss Universe? Pero yung gradually losing, totoo naman yan, pageantry is gradually losing, pero pwedeng hindi din. Baka tayo as a pageant fan, since matagal na kasi tayo nakatutok, matagal na tayong pageant fan, nagiging losing na talaga siya or parang nagiging wala na lang siya para sa atin, nagiging gradually losing na siya. Pero pagdating nyo sa mga bagong pageant fan, or yung mga bata, mga bagets, syempre ito yung nadat na nila. So, intense pa sa kanila to, exciting pa. Hindi pa gradually losing para sa kanila. So feeling ko depende talaga siya depende siya sa generation, kung ilang henerasyon ka na ba, pang ilan. Kaya nasasabi nating gradually losing. Pero yun, nag-iiba-iba rin kasi sila ng owner, nag-iiba ng ownership, kaya nag-iiba ng pamamalakad. Pag yung pagpapatakbo hindi natin gusto, then doon talaga natin nasasabi na it's gradually losing. Sabi ni RNRRMGI USA dethroned. Ang bilis nga, di ba? Ito yung kaka-corona lang last week. Tapos dinethrone agad. Yun na yun. Parang lahat ng 4 big pageants sinalihan ni Tarina, sabi ni Bless. Miss International, Miss Universe. Nag-Miss Earth. Nag-Miss Earth ba siya? Yung mismong Miss Earth. Tapos, Miss World. Lumabas siya ng Miss World na nationals. Pero nakapag-Miss World ba siya? But anyways, ano talaga siya, hakot. Ikot. Sabi ni August na umay ka na, yes, August, ito naman. Sabi ni August na umay ka na ba sa dami ng stand-alone national pageant sa Pilipinas? Opo, ito naman talaga kasi 'di ba, dati binibini lang naman talaga yung sinusubaybayan natin tsaka mutya. Umay na sa sobrang umay. Minsan talaga tinatamad na talaga. I mean, wala na. Wala ka lang ganang manood or makasubaybay. Ang sinusubaybayan mo na lang kung ano yung sinusubaybayan natin. Like for example, Miss Universe, Miss World, Miss International, and Miss Earth. Tapos ngayon, dumagdag Miss Grand. Recently, Miss Supranational. So, yun na lang talaga yung Big Six. Yun na. Tapos kung nasan yung local franchise nila, edi yun na. Kaya bang iuwi na lang ni Bea yung 5th crown? Kaya naman. Kaya naman, sana. Hopefully. Hoping. Sabi ni Sejan, 7 crown for MI. 7 crown for MI. So, masundan na sana si Kylie. Ganyan. Tingnan natin. Thoughts mo sa story ni Nawat? Wala pa akong thoughts kasi hindi ko pa po nakikita. Nakita ko lang dito. Sinabi kasi sa comment section na may warrant of arrest nga daw. Matagal na naman pala yun eh. Bahala sila dun. Sabi ni Bless, kaya niya kung wala talagang luto. Kaya niya kung wala talagang luto. Basta top 5. Doon na muna tayo. Lagi naman ganun ang expectations ko eh. At sana ganun din ang expectations natin. Basta top 5. Basta maka top 5. Okay na yon. Sabi ni Luigi, siguro this era na nawawala na sa pageantry dahil daming nagsusulputan.
Pero, mag-focus ka lang sa goal. Focus sa goal. Mag-focus ka lang sa kung ano yung bet mo talaga or yung bet mo subaybayan. Oo. Kasi wala, nandiyan eh. Hindi na natin control yan. Wala na tayong magagawa eh. Diba, nagsulputan na nga. Even sa male pageant, ang daming standalone ng male pageant ngayon. Ito, recently, ang daming mga sulputang male pageant, sabay-sabay sila, na hindi mo na rin alam kung ano ba dito yung, ano ba dito yung okay, ano ba dito yung hindi, ganyan. So, yun lang. Mag-focus na lang kayo kung saan talaga yung sa tingin yung bet nyo. Yun lang naman yun. Hindi naman tayo finu-force. Nietzsche Orsenya, sabi ni Lauren Salvador. Nietzsche Orsenya kaya Carl, kailan babalik sa pageantry? Piling ko pahinga na rin. Piling ko tapos na rin yung stint niya. Yun na yun. Baka mamaya mapamahal ka sa mga bago like Cosmo. Kailangan pa nilang i-earn yung trust natin. Or kung paano na-earn ng MGI yung pananabik natin sa kanila. Kailangan pa nila magtrabaho pa. Kailan coronation night ng Miss World? September 5. What about recycled beauty queen or comeback queens? August. Ayun na nga, di ba yung topic natin kanina? Umay. Ang topic natin, di ba, umayan. Minsan may time talaga na uumay ka. As in, wala na bang iba? May time na ganon. Pero pag nandyan na, nakatutok naman tayo. Excited naman tayo. Ganyan. Yun. Pero, uubra din naman kasi yung mga bago kasi recently nga sa Miss Universe Philippines, di ba? Halos mga bago yung nag-penetrate. Si Bea. Si Bea, hindi naman bago in pageantry, pero bago siya sa Philippine National Pageant. Nag-penetrate siya. Sina Alison Hetland, sina Marian Arellano. Mga bago naman sila, si Sultan Kudarat. So, kaya nila talaga ma-penetrate. So, kaya naman pala pag bago. So, pwede naman palang bago. So, pwede naman pala. New faces lang kasi sa MUPH 2026 Beyond. Sabi ni Luigi, new faces na lang kasi. Ayan, gusto niya mga bagong mukha. Especially sa Miss Universe Philippines 2026. Parang downgrade na daw ang ALB pageant circle ngayon, sabi ni Kai. Downgrade. Well, technically, oo, kasi natira na lang sa kanilang mabigat-bigat na title kahit papano. Miss World talaga, Miss World pageant. Ngayon, dun sa naiwan sa kanila, masasabi na natin kahit papano may recall or yun may weight, yung global, tsaka yung Asia Pacific. Ako parang kino-considered ko siya kahit papano, mabigat pa naman siya kahit papano, na pwede na, kaysa wala, ganyan. Wala eh. It is what it is. Ano bang event today? Kanina, Beauty with a Purpose. Ngayon, linggo, magta-talent daw sila mamaya. Sa Miss World, Kiwi. Kuya Carl, taga-Kalamba ka po. Yes, actually, pag ganito yung background ko, nasa Kalamba ako na nasa bahay. Pag minsan iba, nasa Manila. Kailan po homecoming ni Kat Liegado? Hindi kasi ako nagbabasa ng mga group chat. Feeling ko sinabi na sa mga group chat, hindi lang talaga ako nagbubukas eh. Hindi ko alam, pero malapit na siyang umuwi. Ayan, sabi niya, noon August 27 daw. August 27 ata. Ayan, alam niyo na pala eh. Sabi ni Future Homecoming, 27. Future 2024, 27 homecoming niya. Ayan, sabi ni Sab, head-to-head kanina. Head-to-head ng ibang continent. Sabi ni Bless, sana magka-spot si Asia sa Dance of the World, kagaya ni Megan. Tingnan natin. Pero feeling ko meron. Kasi may talent naman siya sa dancing eh. Alam naman siguro yun ng org eh. Baka piliin na siya. Okay, kung may talent ka naman sa dancing, sige, showcase mo na. Ikaw po ata nakita ko kanina sa 7-Eleven. Hindi ako yon kasi hindi naman ako lumabas. Wala naman 7-Eleven dito sa village. Pero may 7-Eleven sa labas ng village. Pero hindi man ako lumabas. Pero hindi ako yan. Pero Kiwi, kung tiga saan ka man, malapit lang ako sa The Plaza. Yeah. Madalas ako doon, nagja-jogging ako doon.
Yung Miss World head-to-head continuation bukas, right? Bukas 24, oo. Ang sabi ngayon 23. Pero ngayon 23, talent na daw mangyayari. So bukas tama, 24. Your thoughts po sa Iliana joining MUPH this year or next year? Sali lang ng sali. Sali lang ng sali, nak. Yung MUT mamaya, Sunday night. Yes, Sunday na kasi ngayon, mamaya. Sunday night. Laki ng potential ni Asia, sobrang bata pa. Sabi ni Future 2024. Correct. At saka yun nga yung maganda, yung advocacy niya nga kasi, or yung BWAP niya, tamang-tama sa edad niya. Tsaka, timely and relevant siya sa mga youth natin dito sa Philippines. Kasi di ba, alam niyo naman nangyayari ngayon sa school, yung mga kabataan ngayon sa eskwelahan na may mga shooting, gineso. So, tamang-tama yung advocacy ni Asia para sa youth empowerment, ayan, building their confidence, mga ganyan. Sabi ni Madi, umay na. Ayan, si Madi na umay na. Pero baka naman kaya pa isa. Pero ang hirap kasi, pag may nakasabayan ka, for example, ito, di ba, si Bea bigla na lang bumulaga. Itong 2026, si Bea Windorski, di ba, bigla na lang bumulaga na parang mga first month ng 2026, biglang sabi, oh, sasali to si Bea, mukhang sasali siya, ganyan. Yun, paano pag may mga nakasabayan kang ulit gano'n na bago or new face? Ang hirap talaga unless yung mga kalaban mo hindi ganun kalakas. Kung wala nga si Bea, si Allison ang hirap pabanggain nun, di ba? Di ba kunyari wala si Bea, susunod na sa kanya si Allison Hetland. Ang hirap pambanggain nun ni Allison eh. Kaya depende talaga sa mga kalaban eh. Susunod kay Allison Hetland, si Marian Arellano. Hirap din banggain nun. Kaya, yun. Kiwix! Kiwix, sino ka? Magkakilala ba tayo? In fairness, sa Pinas, di nauubusan ng magagandang representatives. Correct, kasi lagi may bago at bago. Jet, hello! Overage si Iliana, hindi pa ba overage? Yung age niya, actually nasa sagad-sagad na din eh. Pero may pageant pang nararapat. Kasi di ba yung ibang pageant, until 30 pwede pa eh. Di ba? Ayan, umubulang ako. Excuse me. Yun. Yung age, yung kanina yung topic natin, overage na ba si Liana? Ano ba siya? 27, 28, 26, 27, 28? Hindi pa naman ata. Pero kasi nga yung mga pageant ngayon, nag na hanggang 30. Kaya, pwede pa. 28 na ata. Kasi parang na-stuck ako sa yung mga girls na to, 22, 23, 24. 2026 na nga pala. So, umedad na rin sila, no? Parang for example, si Rabia. Si Rabia, lagi kong natatandaan, 22 pa lang si Rabia, 21. Ganon, 23. After 6 years na pala yung stint niya. So, nag-30 na si Rabia. Ganon pala kabilis talaga. Ang bilis ng mga pangyayari. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Tiara, Philippines. Kuya Carl, who bet mo na manalo sa MUT? Wala nga akong bet. Kasi wala akong kilala. Pero sana, iba. Hindi na sa Tarina. Pero sabi ko nga, baka kay Tarina din yan ibigay. Ayan, sabi ni Jet, 28 na daw si Eliana. Sabi ni Kai, 28 na. O sige, 28, 28. Sabi ni Sab, Phuket daw. Malakas sa MUT. Jet, Eliana Maria Duanes, 28. Born daw siya ng July 7, 1998. Diba ang baby? Ang baby pa niya 1998. Pero parang, ang baby niya pa, pero matatanda na sila. Diba? Ang bilis talaga ng panahon. Ang tagal ng Asia and Oceania, sabi ni Kais. Bukas na nga daw, Monday.
Phuket or Bangkok lang naman na malakas sa MUT. Sabi ni Tiara Philippines. Basta ako kung sino yung manalo bukas, yun na yun. Bahala sila dun. Pero sana bago or iba. May mga kapareho ba si Asia na advocacy? Hindi ko po alam kasi hindi ko naman pinanood yung iba. Yung kay Asia lang rin pinanood ko. Yun na yun. Nakakatamad. Nakaka-board panoorin lahat. Pero siguro meron kasi ano naman generic naman yung advocacy ni Asia yung yung about sa youth, 'di ba? Lagi naman ganoon ng mga advocacy About sa youth, gagawa ka ng program. Pero ang naging unique sa advocacy ni Asia ay yung over the decades na nila ginagawa yun kasi ginagawa na siya ng family niya. Parang over decade na 2 decades na ata ganyan. Tapos ginagawa na talaga nila from her family. Tinutuloy-tuloy na lang. Tapos ayun, swak pa sa kanya sa age niya na 18 years old, parte siya ng youth, parte siya ng kabataan. So yun yung naging unique sa advocacy niya. Madi, bakit ba invested sila sa MUT? Hindi ko din alam. Pero ako naging invested ako sa MUT pag yung time nila Antonia. I mean, yung mga ganong caliber, lalo na yung naglaban si Antonia at si Vina. Yun yung pinakamagandang edition ng MUT Yung naglaban si Vina at Antonia. So, doon lang ako naging invested. Tapos, pagkatapos noon, siguro yung last year na ulit, si Vina. Kasi nandun si Vina Kasi, fan ako ni Vina Vina Pravinar Singh. Sabi ni Melvin Iliana daw fit for Cosmo or Grand. Fit for Cosmo or Grand. Grand pa din. Grand na lang sa akin. Sabi ni Future 2024, guys, paki-view and share ng view up. Sa YT, yes, malaking tulong na kapag nag-like kayo or share o tapos comment kasi syempre engagement, alam niyo naman mahalaga ang mga numero. Yan, tas views, yan, sasabihin, ang dami ng views sa Philippines. Malaking tulong na din 'yan. Miss World app din para sa multimedia. Yes, download the Miss World app din. Tas yun na yun. Mahirap pag ng advocacy ni Miss USA. Merong purpose. Yeah, mahirap naman talaga kasi nakuha na niya yung simpatsya ng tao Pero yun nga, sabi ko nga kanina sa mga first part ng live. Tapos na rin ang era ng Miss World. Tapos na rin ang era ng Miss World pageant. Na pag yung mga ganun tipong nakukuha yung simpatsya ng tao, yun yung nanalong advocacy. Tapos na sila doon. Favorite MUT evening gown competition ko yung 2022. Yung kala Ana Sunang Ayam. Tama yung pronounce ko, Sunang Ayam. Hindi ko na siya matandaan kung ano nangyari yung MUT 2022. Alam ko lang nakapula sila. Yun. Sabi ni Chana, I think sa Amerika si USA ang makakapasok. Actually, nito, hindi talaga matunog yung USA na candidate until nag-biwap sila. Kasi malakas sa USA na laging mga bukang bibig si Chile, ganyan. Chile. Wala naman yung USA na bukang bibig lagi. Tapos dito na lang siya naging bukang bibig. Tingnan natin. Sino pong mananalo sa MUT 2026? Mamaya pa nga daw. Mamaya pang finals. Wala pa. Wala pa nga ni. Bakit ang gagaling daw ng Africa when it comes to Q&A? Also India. Bakit nga? Yung India, parang given talaga sa kanila yon. Iba talaga yung IQ. IQ, EQ, lahat na pagdating sa mga Indian. Or pagdating sa mga Indian. Kasi even sa corporate settings, diba? Karamihan ng mga nag-work sa atin ngayon, may matataas ang position, mga Indian So feeling ko iba talaga yung level nila pagdating doon. Pero yung mga African nga, yung way na pag-deliver nila sa pangasagutan nila, bakit nga? Hindi ko din alam. Kuya Carl, first runner-up ba? Dati si Tarina, last MUT 2021. Hindi ko na matandaan. Basta alam ko nakalaban na siya. Hindi ko na matandaan kasi hindi...
alam ko yung pangalan niya, Natarina Boats, pero hindi ko alam yung mga background niya. Hindi katulad nila Vina na alam ko yung background. Kasi ganun ako invested kay Vina tsaka kay Antonia. Pero pagdating kay Tarina, hindi ko alam yung mga history niya or ano ba. Ayan, sabi ni yung Zino, yes. Batchmate daw sila ni Kylie. Yes, batchmate sila ni Kylie sa 2016 Miss International. Sabi ni Reyna de Filipinas, ito, ayan, maganda yung sagot niya. Yung level of education sa India kasi, grabe yung competition sa kanila. Yung sa magaling sa Q&A. Siguro kasi, malaki din yung bansang India, no? Kaya iba din talaga yung competition pagdating sa level ng education. Sabi ni Kaiz, after Asia, itodo na agad nating support kay Angelica. Mala CJ nag-gotcha Belora niya. Yes, kasi si Angelica na yung susunod na lalaban. Mag-uumpisa na rin ang Miss Grand by third week ng September. Mag-uumpisa na yung mga activities na. Baka yung third week ng September, yun na yung lipad. Yun. Sabi ni Zino, Amanda and Pasay for MGI All-Star. Pasay. Ano ba? Pasay. Para kasing Pasay City. Grabe yung retoke ni Tarina. Mukha siyang African po dati. Ngayon mukha na talaga siyang Thai na Thai. Thai na talaga siya. Sabi ni Star, ang init ng Miss Universe ngayon, pwede daw magkaroon ng arrest warrant si Fatima. Yes, yun nga yung pinag-uusapan natin kanina. Yes, may kasong Mexico. Nasa stories din at bahala sila doon. Walang pakialam. Ang galing ni Asia, ang bata pa niya, tapos ganun ang bukas niya. Sabi ni Dan. Hello, Dan. Kasi nga, yun yung ginagawa nila dati pa. Ay, yung isahan nga sa family, ganyan. Kumbaga, nakalakihan na. Existing na kasi. At yun yung naging maganda sa kanya na may existing ng ganung advocacy sa kanila. Hindi na siya nahirapan. Kesa yung alam mo yun, yung magbubuo ka pa lang from the scratch ng advocacy kasi magpapageant kang hirap. Kaya dapat talaga, kung mag-Miss World ka talaga, that ngayon pa lang may ginagawa ka na talaga. Nasaan na ako? Jet, natalo lang India sa debate between online shopping and offline shopping. Ano yun? Anong debate yan? Anong pageant ulit yan? Pageant pa yan, Jet? O so may mga nakakaalala daw, online shopping and offline shopping na debate. Ang init ng competition ng MU. May issue kay Fatima, tas Maladragon, mga kandidata, lumalaban. Yes, mainit talaga ang issue. Kaya excited na tayo sa drama-rama sa Miss Universe sa November. Bless! Parang maingay ang Chile ngayon sa pageantry. Laging nasa hot picks. Lagi siya napapag-usapan. Actually, parang nag-umpisa sila last year. Yung mga Chilean delegate. Parang nabanggit na rin natin to sa mga live natin na Chilean delegate kasi ganyan. Napipick up na sila. Bakit? Bakit nga ba? Siguro ganun talaga sila noticeable ngayon. Kahit anong pageant, kahit Miss U ba yan, Miss World, baka ganun talaga sila ka-noticeable. Tiara PH. Kuya Carl, what happened pala kay Queen Cat? Bakit hindi siya mag-judge sa India? Hindi ko din alam. May alam ba kayong dahilan? Pero normally, pag mga ganyan na mga hindi natutuloy, napupurnada, usually, syempre, ang problema lang naman dyan minsan, may nagkaroon talaga ng issue. Anong issue? Siguro, monetary, schedule, or kung anumang conflict between sa dalawang organization or sa dalawang kampo. Ganun lang naman yan. Pero hindi ko alam. Ano ba? May alam ba kayo? Ando si Panelo kaya umayaw si Kat? Anong connect? Future. Full sleeves. Future, full sleeves ang tats mo. Ipapa-full sleeve ko pa lang. Decidido na ako. Actually, pinag-iisipan ko siya last week, pero ngayon parang decidido na ako. May chance kaya na hindi matuloy ang MU dahil sa mga issues. Nabanggit ko din yung Clarence na baka nga rin hindi sila matuloy sa Puerto Rico. Matutuloy siya
by default, baka sa Thailand, pero yung sa Puerto Rico, baka pwedeng hindi. Kasi hanggang ngayon, wala pa silang mga announcement eh. 2 buwan na lang. Parang wala pa silang nilalatag. Na ganito, ganyan. So, abangan na lang natin. Nakakahiya sa roster ng Miss Universe winners kapag daw na-dethroned ka na, kulong ka pa. Hindi naman mangyayari yan, heads. Feeling ko talaga ingay lang yun. Gumagawa lang sila ng ingay. Malakas ang backup na ni Fatima, pero hindi yan mangyayari. Eme-eme lang. Matotoo ba sa Philippines ginanap ang Miss Universe Pakistan? Tanong ko din yan. Kanina, nakita ko sa feed, ginanap yung Miss Universe Pakistan. Sasabi ko nga, saan to ginanap? May nakakaalam ba sa inyo? Sabi ko, nagpunta sila sa Pakistan. Yung host, yung ganon. Pero may hawak ng Pinoy. May hawak ng franchise nun. Yugen. Sabi ni Patrick, kay Nguyen. Yugen kay Josh. Yan. Czech Republic rin lumalaban sa pageantry, naging powerhouse na sila ng Europe. Yung powerhouse na term kasi hindi mo siya pwedeng gamitin sa Czech Republic kasi nga, di ba, ang powerhouse na term ginagamit natin sa mga countries. Ang powerhouse na term pagdating sa pageantry, ginagamit natin sa mga countries na nakakomplete na ng Big 4 or even Big 6. Yan, powerhouse sila. So, siguro ang right na term pagdating sa mga Czechans, pagdating sa Czech Republic, emerging frontrunner. Emerging frontrunner. Hindi kasi parang feeling ko kasi ang powerhouse na term, napakasagrado niya para sa akin eh. Hindi ko rin matawag na emerging powerhouse. Parang pag powerhouse kasi dapat nakakain ka na ng maraming bigas. Kuya, saan po sumali si Emma sa MU? Kuya, saan po sumali si Emma sa MU? Anong tanong? Binibining Pilipinas. Hindi pa siya naka-Miss Universe. Pero nagbinibining Pilipinas siya. Nagbabaka sakaling makuha yung Miss U representation. White Horse daw sabi ni Jet. White Horse by Taylor Swift. Sabi ni Porsche, Miss World exudes and prestige. Ano to? Exudes and prestige and class. Kailangan, and class. Ano masasabi mo? Miss World exudes and prestige. Exudes. Kailangan naggulan ako. Miss World exudes prestige. Ayun, that wala na yung end. Exudes prestige and class. Ano masasabi mo? Totoo naman kasi 'di ba for over years iisa lang ang may-ari nan eh. Yung husband ni Julia, yung nawala yung husband, pinasa kay Miss Morley. And then sila wala talagang bahid ng kung ano mang kineso. Kung may bahid man ng kung ano mang kineso ay ayun dahil na lang sa pagpili niya ng mga winners. Na minsan nga hindi talaga gusto nakarami kaya nagkaka-issue. Pero yeah, until now, yeah, totoo. Exudes regal, classiness. Wala silang pinagkaiba sa Araneta Group. Para silang Araneta, di ba? Si Madam Stella. Ganyan. Yun. Nababahira na lang talaga ng mga controversial issue pag may winners na hindi talaga gusto ng mga pageant fans. Ganyan. For example, ang isang issue ay ano ba? Miss World. Wait lang. Isip lang ako. Ano bang alam yung issue sa Miss World? For example, yung nanalo si Rufa Gutierrez, second princess. Syempre, ang gusto ng mga Pinoy, mga pageant fans, manalo si Rufa. However, hindi siya nanalo si Rufa kahit anong ganda, anong classy, ganyan. Social ni Rufa Gutierrez. Nag-second princess lang siya noong 1993. Tapos, ang mga umangat, tatlo sila nun, ang mga umangat, mga African, mga black queens, yung mga nakalaban ni Rufa. Yung isa, ewan ko lang kung hindi ako nagkakamali, South Africa and Jamaica. Basta mga Africans yung kalaban niya. Tapos, hindi naman talaga magaganda.
pagdating sa gandahan, si Rufa ang maganda. So, hindi si Rufa yung nanalo. So, ang sabi ng mga Pinoy pageant fans nung araw, hindi ko na siya naabutan. Ano na lang siya. Chika na lang. Sabi ng mga pageant fans nung araw, that si Rufa daw yung nanalo. Kasi siya yung maganda. Pero ang pinili daw nila Morley, yung mga black. Kasi nga, nung time na yon, yung mga may mga ginagawang advocacy daw mismong Miss World dun sa mga countries na yon. Kaya yun yung pinipili niya. So, may relevancy. Tapos, mga former British colony, yung mga countries na yon. So, yun daw yung naging eksena kung bakit di daw nanalo si Rufa. So, yun yung issue noong 1993. So, doon nagkakaroon ng issue yung Miss World kapag hindi nagugustuhan ng karamihan ng mga pageant fans ang nananalo. Pero, feeling ko yung issue yun, tayo lang din naman na may gawa, mga Pinoy pageant fans. Tayo na lang nag-iisip ng mga ganong haka-haka, kuro-kuro, ganyan. Kasi nga, hindi natin natanggapin nanalo. Pero kung wala naman yun, hindi naman yung iniisip ng mga ibang bansa, ng mga tiga ganyan. Kaya hindi siya issue. So yeah, nandun pa rin ang exudes regal and classiness, kagaya ng sinabi kanina dyan sa comment section. Tapos may isa pa 2019, yan si Jamaica yung nanalo. Ayun yung recent kasi na hindi talaga matanggap ng karamihang mga Pinoy pageant fans na bakit daw si 2019 nanalo. Siguro, aside dun sa looks niya, sa ganda niya, or sa aesthetic, si Jamaica, may iba talagang nakita sa kanya si Mama Mo Julia. Siguro siya talaga yung very sincere and pure na kandidata. Kasi baka naman may mga magaganda nga doon. Maganda yung mga biwap, magaganda. Pero baka naman Ate Chona. Kasi diba, hindi naman natin kilala itong mga girls eh. Mamaya Ate Chona naman pala yung mga bet natin. So wala din. Hindi naman natin sila nakakasalimuha. So, kaya baka yun yung ikipanalo ni Jamaica. So baka yun. Kasi minsan diba iba nalilito. Bakit hindi man mukhang princess? Hindi man mukhang queen si Jamaica? Baka nga yun kasi. Sabi ni Sab, maganda daw kasi yung sagot ni 2019. Tapos diba talented pa siya. Yung mga ganun. Kaya nagustuhan talaga siya ni Mama Mo Julia. Ikaw ang deserving ka. Kaya may hindi talaga tayo nakikita ng organization. Kaya yun nga. Ang Miss World talaga, hindi natin alam ang timpla. Kasi depende yan sa amats or sa gusto ng organization. Naruto Shippuden. Matotoo ba may issue yung isang designer ng org? Hindi ko alam. Hindi ko man siya kilala. Anong issue yon? Hindi ko naman siya kilala. May winner na po ang Miss World. Wala pa po. Sa September 5 pa lang. Parang masarap manood kapag sa Latin country ang host country. Ako masarap manood. Yes, isa na 'yan pag Latin country ang host country kasi para sa akin kasi gusto ko yung mga Latin country, gusto ko makapunta doon kasi nga ang layo. Kaya pag doon ginaganap yung mga pageant, masaya ako kasi nakikita ko doon yung bansa. Pangalawa, masaya siya lalo kapag walang ibang Pilipino doon sa organization. Walang ibang Pilipino doon. Tapos bilang nanalo yung Philippine delegate. Kasi parang walang kinalaman. Yung bigla na lang may lumitaw na Pinoy na nanalo. Ganun. The Cards Outlet. Ano to? That's Scary You Left. Ang layo ng The Scare Outlet Sabi ni That's Scary You Left, si Jamaica yung naging main character ng Miss World 2019. Tapos gulat na gulat pa siya noon time yan nanalo siya. Para wala nang nananalong Pinay sa pugad ng mga Latino. Parang wala pang nananalong meron naman pero yung mga minor nating pageants like for example Reina Hispano, nakadalawa na dyan. Yung mga maliliit pa, may mga maliliit pang pageant na dyan na ginanap. Pero yung pagdating sa mga sinasabi nating mga major, wala. Tama ba? Wala. Latino. Tama na wala pa. Wala pa. Siguro yung mataas yung placement na sige nga mag-name nga kayo. Ayan, sabi ni Matcha meron
Yung sa mga tinatawag nating yan ay yung sasabihin ko, noodle anime, si Miriam Kiambao. Siya na yung pinakamalapit. Um, Trinidad and Tobago. Hindi naman siya sa Latin countries kasi 'di ba Trinidad and Tobago nasa Caribbean part siya. Pero considered na rin siya na nandun sa same part ng globe. Oh, yun yung sasabihin ko, Miriam Kiambao na ata yung pinakamalapit. At napakaganda talaga or napaka-amazing ng victory niya noong 1999. Bagets pa ako doon. Napanood ko na siya sa TV. May 1999 yon. Tumatak na lang, as in, tumatak na siya sa akin May 1999. Pero sobrang bagets ko pa noon. Elementary. Pero tumatak na siya sa akin. Sobrang sweet nung ganong victory or sobrang amazing kasi nung time na yon, as in hindi naman talaga napapansin yung Philippines. As in bigla na lang siya lumitaw doon na first runner up Philippines, ganyan. Hindi man tayo powerhouse noon. Wala mga Pilipino doon sa organization. As in wala. Tas Trump yon. Trump era. Tapos bigla na lang lumitaw si Miriam Kiambao doon na first runner-up, di mo alam kung saan ang galing. Yun. Kaya, ayun yung masaya. Kasi yung time na yon parang tumigil yung session sa Senado. Kasi may session sa Senado ng time na yun eh. Si Era pa yung president. Tumigil siya. Tapos yung nasa session sa Senado, nanonood na sila ng Miss Universe. Kasi nga, nabalitaan nilang umusad na si Miriam. Hanggang dulo. Top ganoon, semis, top 3. Nagtigil na daw yung session sa Senado, nanood na daw sila. Ganun ang issue nun. Or balita. Sabi ni Julia, uy Julia, nandito ka. Grabe yung nag-represent na Philippines, ginawang Miss Grand ng Reyna Hispano. Grabe yung nag-represent na Philippines, ginawang Miss Grand. Si Bea. Si Bea Macleland, yung last. Actually, yung Reyna Hispano kasi malapit na talaga doon. Yung galawan sa ginawa ni Macleland. Ang naging concern lang kay Macleland or issue, medyo sumobra. Pero malapit talaga doon. Yun na yun, malapit na. Kaya hindi mo rin talaga masisisi si Macleland. Gumawa siya ng sarili niyang style. Clarence, bakit hina-hype nila si Vietnam? Wala naman advocacy pang Miss Earth. Sino ba nag-hype? Yung mga Vietnamese na pageant fan. Wala, trabaho nila yon. Yun talaga yung trabaho nila. Kaya hayaan na natin. GHTYCBK. Si Gwen Ruey, sa Europe naman siya nanalo. UK? UK no, ginanap yon 2011. Yun na yung mataas na placement natin after ng ilang years. After na siguro nung kay Rufa. Kasi first princess siya eh. After ni Rufa Gutierrez, karamihan ng mga Philippine delegate, nagta-top 5 na lang. Wala na nagpa-first princess or second princess until nag-first princess si Gwendolyn Ruey. Kaya nakakagulat din siya. Gulat nga din ako nun eh. Ay, kaya pala. Kaya pala. Tapos si Gwendolyn Ruey, hindi siya galing Binibining Pilipinas. 2011 siya. Galing siya sa inaugural edition ng Miss World Philippines under Cory Quirino. Hindi siya nanalo sa Binibining Pilipinas prior that year, 2010. Bet ko siya nung Binibining Pilipinas 2010. Kabas siya ni Venus Sara. Pero wala siya nakuha doon. Siya pala yung magiging Philippine delegate sa Miss World Philippines the next year, 2011. Pero, under the franchise of Cory Quirino. Yun, tapos siya pa yung nag-first Miss World. Buti nag-Miss World siya. Nga eh. Tapos, pagdating niya sa Miss World, 2011, hindi ko bet yung hair niya. Unusual yung buhok niya, diba? Yung pambata, gano'n. Hindi mo siya kalamitang nakikita sa mga pageant kineso. Sabi ko, ba't ganyan yung buhok niya? Pero nag-first runner-up pa, no? Ang galing. Umaga yun dito eh. Parang sobrang aga yun dito ginanap.
Towering height si Gwen eh. Parang sabi ni Cory Venezuela, ang pek niya noon. Yun nga, kaya bet na bet ko siya ng Binibining Pilipinas 2010. Kasi nga, di ba yung mga ganong era, sabi ko, wala ba matangkad na mga Pinay? Yung mga malalaki, yung higante. Kaya bet ko siya noon. Kasi ang laki-laki niya. Tapos yun. Hindi pa rin sa kanya binigay. Hindi naman talaga siya marunong sumagot. Pero matangkad. Yun lang. What if sumali siya ng BBP? Sumali nga siya noong 2010. Sumali nga siya. Tapos 2011, yun na nga, tumalon siya ng Miss World Philippines. Tumalon siya ng bakod. Sino mga nakasabayan niya noon? Si Helen Henson, nakasabayan, hindi. Si Helen Henson ba, nakasabayan niya din noon? Ay, hindi. 2012 pala si Helen Henson. Ayun. So, ito na naman tayo sa Baliktanaw. Sino yung mga runner-up ni noon? Gwendolyn Ruey. Si Mary Rose Misa. Mga galing Binibining Pilipinas din. Karamihan ng mga naging runner-up niya nun, mga galing Binibining Pilipinas. Nagtalunan sila eh. Si Henson, 2012 ata sumali. Or 2012. Si Emma Tiglao nga, naging runner-up din niya ng Miss World Philippines eh. Yun, baka nakalimutan nyo, Emma Tiglao, nag-runner-up din yan. Hindi ko na rin alam kung kay Queen Rich Reman. O, yun. Basta yun, makakaramihan ng mga galing Binibining Pilipinas, nagtalo na niya ng Miss World Philippines. Chloe daw. Si Chloe, briefcase girl, di ba? Bet ko yun eh. Sa Deal or No Deal si Chloe. Tapos biglang sumali siya ng Miss World Philippines. Hilary Parungaw, 2015. So yun, malakas nga. Sabi ni Sab, grabe din daw yung ira ni Cory Quirino. Malakas yung ira niya kasi yung time na yun, nagpe-place yung mga Philippine delegate. Kasi sa Binibini, yung early 2000, malakas din naman. Pero yung mga nag-late 2000 na wala na. Humina hanggang kay Gatbondon. Janine Gatbondon. Hanggang nun kay Gatbondon, humina na. Pero pag sabak kay Cory Quirino, malalakas na yan. Nicole Reman, lahat yan nagpe-place. Hanggang kay Megan Yang, yun na nga, Megan Yang, Valerie Wayman, Hilary Parungaw, hanggang Catriona Gray. 2011 to 2016 era ang kay Cory Quirino. Si Laura Leman, siya yung inaugural winner ng ALV Pageant Circle. Siya yung inaugural winner nila. So, yun. Ayun yung chika. Ayun yung mga memories. Tapos may isa pang runner-up. May isang pinaka sinawing runner-up. Sinawing candidate si Cory Quirino eh. I mean, sa Cory Quirino era, may candidate doon na 2 beses siya sumali, tapos 2 beses siya nag-third runner-up. 2 magkaibang taon. Masyadong masalimutan nangyari. Sino yun? Bianca Trovela Paz. Ayun, Sincerity often met sincerity. Si Bianca Paz. Bet ko yan ng Binibining Pilipinas 2009. Kabatch niya si Bianca Manalo. Tapos, sumali yan ng Binibining Pilipinas 2012, na-dethrone yan. Ayun, di ba, grabe yun, 2012 na nagde-dethrone pa si Madam. Na-dethrone yan kasi nag-post yan sa magazine. FHM. Nagde-dethrone pa nun si Madam. Bet na bet ko yan si Bianca Trovela Paz eh. Tapos ayun, Binibining Pilipinas 2012. Ay, hindi pala dethrone, disqualified ang term. Disqualified 2012. Or 2011. Binibining Pilipinas 2011, basta disqualified ulit siya, sumali siya. Tapos, nag-Miss World naman yan, Philippines, kay Cory Quirino, third runner-up. Tapos, pahinga ulit ng 1 taon, sumali ulit ng 1 taon, third princess ulit. Grabe yung, grabe yung fate niya. Kaya, wala yan sa mga multo-multo ngayon sa mga pageantry. Yung mga multo ngayon ng mga Gen Z, ito yung multo ko. Multo ko si ganyan. Multo ko si ganon. Ayan yung mga sinaunang multo. Yung mga talagang hindi pinalad. Mga talagang walang wala talagang
Walang pwesto talaga in pageantry, talaga mga sinawim palad. Sabi ni Sab, sayang si Katarina. Katarina Rodriguez. Ano bang sayang kay Katarina? Disqualified yung biwap niya. Na-disqualified yung biwap ni Katarina Rodriguez. Hindi siya ano ba? Na-unplace siya, no? Na-unplace. Oo nga, no? Siguro hindi talaga siya feel ng org. Sabi ni Jazz Vidria Rabahante naman daw, sana nasali, wali pa din. Yes, nasubaybayan ko din yan si Ria. 2013, yung unang kita natin kay Ria. Sabak ng sabak din, no? Siyang nakaputol ng streak. Ilang taon ba yung naputol ni Katarina Rodriguez? Matagal din yung naputol niya, no? Ay, hindi. Ilang taon ba? Hanggang ano lang ata, hanggang kay Ruey, kay Gwendolyn. Kasi si Gat Bondon naputol na ni Gat Bondon eh. Okay, 8 years daw. 8 years daw sana. Sabi ni GHTY, partida first runner-up din siya sa Intercontinental. Oo nga, yes, galing siyang binibini, no? Wala talaga, no? Wala talagang inabot. Wala ang gandun talaga eh. Neil Dizon, hello. Eliza daw sana mag-comeback. Wala na yan. Ano talaga, feeling ko tapos na rin. Tapos na talaga siya kasi nasa mommyhood era na siya hindi ko alam kung gugustuhin niya pa ba ulit. Tsaka kahit gustuhin man, pagbalik ba nasa perfect form? Fit ba? Tapos pagbalik ba, baka may makalaban din na talagang malakas at malakas at malakas. So parang minsan wala na talaga eh. Depende kung sa pageant. Kung mamaya pagpasok niya dun sa pageant na sasalihan niya, siya lang pala yung malakas. Siya na yun. Ganun. Pero pag may nakalaban ka kasi talagang hirap kasi talaga eh. Hirap depensahan. Jerwin, so cute always. Thank you. GHTY Gabi. Toot Bashado. Actually, si Emma, ganyan siya dati. Di ba naalala nyo? Ganyan si Emma. Until tinuloy na lang yun 2025. Pero, sa ibang bakuran, sa MGI. Sana walang lutuan sa Miss Universe. Di wala. Ayan. Makakaisang oras na ako. Nakakaisang oras na pala ako. Launa na. Nag-umpisa ako. Mag-aalas 12. Actually, 11:30. Pero pinutol ko lang. Bumalik lang ulit ako. Sino nakikita mong malakas na kalaban ni Bea? Wala nga. Sa MUT, wala. Wala. Malakas talaga si Bea. Iba yung lakas niya. Para sa akin yung lakas ni Bea pang top 5. Pero, wala doon sa mga MUT yung pwedeng kumalaban sa kanya. Isabella Bilasana talaga gusto ko sa biwap ng MWPH. Maganda din yung biwap niya eh. Very authentic and true. Pero hindi kasi siya yung nakakuha ng corona. Sino bang batch niya? Si Krishna. Sa tingin nyo, kunyari, siya yung lumaban sa Miss World. Ay, hindi. Mataas na yung placement ni Krishna, kaya hindi mo na rin pwedeng ipagkumpare. Hindi lang talaga para sa kanya. Pero, maganda. Wala, nagkasabay sila eh. Siguro kung wala si Krishna nun, siguro siya na yung pwedeng mag-Miss World. Ganyan. Speech pathologist ata si Belasano. Yes. Siya yung nanalong biwap nung time niya. Magdodoktor pag gano'n. Yes. Pero may malakas sa kalaban si Bea, Puerto Rico, Venezuela, and Spain. Sabi ni Julia, I think Tarina ang maging Miss Universe Thailand. Siya na yon. Ibibigay na rin naman yan sa kanya. Magugulat na lang talaga tayo pag hindi. Bibigay na kay Tarina, posibleng hindi pa ibigay yan. Wala siyang pinagkaiba kay Vida nung araw. Hindi man nung araw. Nung last year, na binigay na kay Vina.
Pero hindi siya malakas. Hindi siya katulad ni Vina tsaka ni Antonia. Hindi ko siya ganun nakikita. Kundi lang sumali si Upal Krishna talaga ang winner noon. Oo, kasi siya na yung Asia eh. Kasi siya na yung Asia eh. Yung nanalong MU India kanina, pantapat kineme daw kay Bea. Ay, parang hindi din. Yung nanalong MU India, parang hindi din. True kaya Miss Rolex's class and prestige. Oo nga, portion ngayon sabi mo kanina. Sabi ni Matcha overrated ma. Correct. Ano masasabi mo sa issue nila Papa Nawa at Fatima Bosch? Kanina pa tinatanong yan, wala po akong masasabi sa issue kasi wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa issue. Wala pakialam. Walang pang-finance ang MU India. Nag-iinvento lang ako, Sab. Baka MU Pakistan yung sinasabi nyo. MU Pakistan yung kanina, hindi India. Mukha kasi siyang Indian. Sabi yung candidate kasi. Sabi ni Del, mediocre daw si Asia. Mediocre, sakto lang. Sakto lang naman talaga. Mediocre. Sakto lang naman kasi talaga. Kasi hindi nga kasi siya sikat. Kumbaga nag-start siya lang hindi siya sikat. Unknown siya. Kaya wala ka talaga mahugot. Pero yun nga, unti-unti, na nakikita mo talaga kung bakit siya. Bakit kasi walang fans? Walang fans. Sino? Sinong walang fans? Opportunist. Matagal na naman na yan. Matagal naman na ng term yun. Nakakainis na mga pageant kaya ang daming issue, sabi ni Sed. Nakakainis sa mga pageant kaya ang daming issue. Ano na kasi ngayon? Social media era. So, konting kibot, may issue talaga. Kakalat. Kaya yun. Sabi ni Matcha, do you believe Del is entertaining or bullying? Depende kung paano mo siya titingnan. Kasi ako, nakikita ko siya sa entertainment, na-entertain ako. Tumatawa ako, 'di ba? Yung mga, alam mo 'yon, yung mga reaction niya, natatawa ako. As in, grabe talaga benta sa akin yung mga ginagawa niya. So, na-entertain ako. Depende sa'yo kung paano mo siya nakikita. Well, pwedeng bullying, makikita mo siya as bullying. Kasi ganun mo siya nakikita na parang binubully yung candidates. Pero, wala parte yun eh. Talagang, nanonood ka may masasabi ka talaga dun sa kandidate. Tapos, pangalawa, content niya yun. Ngayon, kung feeling mo bullying siya, nasa sa'yo na yun kung itatangkilikin mo o hindi. Kaya wag mo na lang tangkilikin. Skip mo na lang or better, i-block mo na lang. Kasi once na pinanood mo siya, dadagdag ka pa sa engagement niya, dadagdag ka sa monetization, kikita siya lalo. 'Di ba? Sa views kasi 'di ba kumikita, alam niyo naman, likes, comments. Ngayon, kung na-entertain ka, good for you, tuloy mo lang. Ayan, sabi ni Tiara, Del straightforward critic. Totoo. Totoo naman talaga. Mahirap din yun yung straightforward critic. Actually, di ba, hindi ako ganoon na pageant commentator kasi kailangan ganda yung sasabihin natin pero minsan may masasabi ka talagang hindi maganda pero hindi naman pwede kasi nga may image, yung image natin iniingatan natin pero dahil nga ganun yung pinili niyang image, yun, buti siya, kaya niya, ayun, nasa fans na talaga yun. Sarap mo mas masarap ka, Ariex. Tsaka aminin naman natin minsan may sensitive. Actually, meron talaga. Kumbaga totoo. Di ba ako pageant fan ako. I mean, pag kasama nyo ako manood personal, mau-okray talaga natin yung mga kandidato. Yung masasabi talaga tayong okrayan. Pero pag sa ganito, hindi ko siya pwedeng sabihin. O kaya hindi ko siya pwedeng i-content kasi nga yung image natin. O kaya baka ma-cancel tayo. Kaya yun nga buti nagagawa niya yun. Ano niya, alam mo yun, nagagawa niya. Galing.
At totoo naman talaga, for the improvement naman yun ng girl na sinasabihan niya minsan. Ganyan. Ang maganda rin kasi sa kanya, nasa US siya. Hindi siya umuwi ng Pinas. So, wala siyang pakialam sa mga basher niya sa Pinas. Hindi siya umatid ng mga events. Alam mo yun? Hindi niya makakasalubong tong mga to, ganyan. Pero hindi siya bullying for me. Ano niya, ganun talaga yung content niya. Yun na yun. Yun na yung content niya. Ayun. Sino daw tinutukoy mo? Si Del. Kasi may nagtanong dito kung bullying daw entertainment. Ako na-entertain ako personally. Tapos may news na kumakalat na mag-judge sa Reyna Kines. So, edi ayun. Anyari daw kay Brian Loves Pageantry, hindi ko na nakikita. Si Bri kasi parang naging ano na siya. Ang focus na ni Bri ngayon, ang mga behind the scenes. Hindi na siya nagko-content na kagaya ng ginagawa kong content. Kasi hindi naman daw siguro yun yung forte niya. So, ang focus niya ngayon, yung mga behind the scenes, ganyan. Ano ba? Paano ba? Yung behind the scenes. Yung mga video talaga. Ginawa ko din naman yun dati, pero pag gano'n ang content ko, hindi siya yun yung forte ko. Hindi yun yung mataas sa mga views ko, engagement. Kaya hindi ako nag-stick na sa gano'n. Nag-stick ako sa camera talaga, in front of camera na commentary. Kasi nandun yung mga views ko. Kaya, ayun. Kaya hindi na nagla-live si Bri. Pero ayun, siguro pag Miss Universe na, siguro magla-live kami. Ayan, sina John Ray, sina Bri, tsaka si RJ. Kasi yun yung maingay pag Miss Universe pageant Sabi ni Julie, I think battle between Bella and Myanmar. Bella and Myanmar. Sa Cosmo. Pwede, pero kasi si Myanmar, feeling ko, hype lang naman si Myanmar. Wala rin naman yung bubog May mga iba pa dyan. May mga makikita pa tayong iba pa. Hype siya. Hype siya kasi Myanmar siya. I mean, siya si ganto, hindi ko nga mabigas yung pangalan niya. Siya si ganto, pero feeling ko hina rin naman niya Wala talaga siyang ibubuga, kahit yung kudaan, baluktot ang dila niya. Wala talaga, bata lang siya, bata, ganyan. Sikat siya sa bansa nila, ganon. Hindi naman, yung ganda niya, hindi naman talaga, yung ganda niya, normal na ganda dito ng mga sa Pilipinas, ganyan. May improvement na siya, Carl, talaga ba? Good for her, nag-improve siya. Pero wala, nasira na yung ano niya. Nasira na yung image niya Kaya, no second chance for me. Sabi na, no, baka mag-tantrums na naman. Oo nga, no. Di maganda. Di maganda, may entertain ulit tayo. Pinky ang trainer ni Myanmar. Di ba dito nga yung nag-train yan ng lakad-lakad So, na-imagine ko na daw ang reaction ni Del. May na-imagine na reaction ni Del. May isang beses nga na talagang nanonood talaga ako ng mga content ni Del. As in yung mga commentary niya, sunod-sunod yun, pag wala akong ginagawa habang kumakain. Kasi nga, aliw na aliw ako. So, bully na rin pala ako, no? Kasi natutuwa ako sa content niya. Ayun. Yung pag parang gusto ko lang tumawa ba? Gusto kong tumawa ng tumawa. Yun. Kaya, na-entertain ako. Para nung kay Lacrini daw last year, yung, ano ba yung issue niya? Di ba opportunist din? Galit na galit siya. Yung time na yon galit na galit siya kay Lacrini kasi nga daw, opportunist. Yung, saan ka ba talaga, girl? Yung mamili ka lang ng side. Totoo naman kasi talaga, di ba? Na-mention ko rin yan nung isang isang live natin. Na pag ganun, mamili ka lang kasi. Kumbaga, wag mo naman masyadong ipahalata. I mean, okay lang naman. Pero, wala ganun lagot ka, tumatawa ka doon. Natatawa ako Anong gagawin natin? True ba si Fatima Bosch may warrant arrest? Totoo nga. Matingin mo anong kulay ng evening gown ni Asia. Siguro light blue. Siguro kayo ba? May alam ba kayo? Feeling ko maglalaro lang siya sa mga light or pastel. Kasi parang hindi naman sa kanya bagay yan. Dark kasi bagets niya. Tapos pagda-darken mo. Bagay din daw sa kanya ang pink. Pwede din. Yung mga baby. Mga pang young.
Sabi ni Marky, sa susunod daw si Del daw ang pag-judge niya. Hindi yun, makikita natin siya dito sa Philippines. Yun ay kung interesado nga siya. Pero ayun talaga, kaya din ganun siya, ganun yung mga commentary niya. Kasi hindi naman siya dito sa Philippines nakabase, nasa US. Kaya kaya niya magsalita ng mga ganun. Mahirap yun pag mga umaten ka ng mga event, ganyan. Mahirap yun kasi makakasalubong mo yung mga sinabihan mo. Ganun. Ang awkward. Why po may warrant arrest si Fatima? Gawa daw yung nangyari nung last year pa, sabi kanina. Galing daw ng Cainta si Del, tapos 7 nag-migrate. Talaga. Ganun yung kwento ng buhay niya. Kailan Miss World Coronation Night? September 5, Julia. Julia MP. Hindi ba kayo inaantok? Alauna na. Ayan, lampas alauna na. Na ako. 1.5 na ako. So, I think magpapaalam na ako. So, maraming salamat ulit, guys. Tapos ng ating weekend round up ng mga pageant, discussion, chururut. So, magtulog na rin kayo. Watu, CSPI ka pa rin, TL. Sino ka, W? Naging ba kita dati? Naging team member ba kita dati, Watu? Wala na ako sa SPI, matagal na. Umalis ako ng SPI 2022. August 2022. So, speaking of SPI, ang tagal ko dyan. Sa lahat ng mga viewers, nagkwento. Sa lahat ng mga viewers, ang tagal ko po dito sa SPI, nakaano ko dyan. Magi 11 years actually. Hindi ko naman siya first company. Pero grabe, nagtagal talaga ako dyan sa SPI. Pel, wag, hello. Anong wag? Grabe, tagal na ng BWAP. Bukas pa si Asia. Bukas pa nga, pero mamaya may talent. So, may makikita ulit tayo, may magko-comment. May kukomentan ulit tayo mamaya kasi may talent. Sana pakita ni Asia yung talent niya sa dancing na talagang nagba-backtide siya, yung back tumbling. Sana ipakita niya yan. What if mag-tantrums din daw si Asia like Myanmar? Ay, hindi. Mukhang matured si Asia. Halata sa pagsasalita, mukhang matured girl. Tsaka kung paano ko siya makita ng personal, kasi di ba 2 beses ko na siya nakita in person. Kung paano ko siya makita, yun, nakita mo siya. Hindi ganun yung pagkakakita ko sa kanya. Para makita mo siya as matured woman, kahit 18. Tsaka pag nagsasalita, ayun. Ayusin ng blush. Yung blush siya kasi ng top model, hindi ko alam kung intentional siya. Intentional ba yun? O trip lang nila? Ganun yung amant silang i-blush. Pero baka intentional siya. Ganun kasi yung Vietnamese, di ba? Yung mga Vietnamese, culture, tradition. Di ba yun? Sabi na traditional makeup, di ba? Kumbaga sa China, may traditional makeup pan China na parang mga ganon. Ganon din sa Japan. Yung mga geisha, ganon. Baka ganon siya. Hindi ko alam yung background doon kung bakit ganon. Pero alam ko lang, yung buong grupo nila, kasi di ba batch by batch sila, yung buong grupo nila, pare-pareha sila, yun yung mga grupong nilaro. So, nakaka-sad lang kasi doon siya napunta sa grupong nilaro. Kaya ganoon yung makeup niya. Pero talaga siya, intentional siya. Hindi siya yung dahil ganoon yung gusto. Yun talaga yun. Mga grupong nilaro. Tsaka yung top model, mabigat din. Actually, sa akin, mabigat ang top model eh. Ganun ko siya nakikita eh. Parang ang laking chunk no ng puntos mo. Kunyari, 70% ang top model, ganun ko siya nakikita. Mabigat siya, kaya kailangan mo talaga makaakyat. Kailangan magaling ka talaga dun sa segment na yun eh. Do you believe mananalo si Asia? Sana, kasi invested ako kay Asia eh. Ito lang yung Miss World na invested ako na bawat may nangyayari may content ako. Para hindi naman masayang. Parang kay Katrina invested ako kay Supranational. Yun lang yung Supranational edition na invested ako. Ayun. And eventually, nanalo. Para hindi sayang content.
Di sayang. Pero lumalaban siya, sabi ni Marky. Yes. Bet ko din sa USA, sabi ni Julia. Tingnan natin. Makakalaban naman ni Asia sa USA pag sa top 6 na. Sa ngayon, ang kailangan munang patambahin ni Asia, yung mga Asians, kasi kailangan mag-top 2 sila eh. So, tsaka na natin problemahin sa USA pag sa USA nakapasok. Matapos na ba si Asia? Head-to-head bukas pa daw. Yeah. Pero yun nga, may botohan naman. Pag libre yung boto, go lang ng go. Pero pag may bayad na, nasa sa inyo na yun kung kaya nyo maglabas ng anla. Ayan, sabi ni Queenie. Guys, vote na kayo one zone. Vote na daw tayo ng one zone. Ang BBD siya ang pinakabata. Correct. Hindi tayo matutulog. Wala matutulog. Wala matutulog sa atin. Comment pa kayo dyan ng comment. Hinihintay ko na lang walang mag-comment. Kaya isa't kalahating oras na ako. Tama na to. Ang goal lang, paglalayo sa TikTok, mga 1 hour, pwede na yan. Ganyan. Tsaka tamang-tama na rin to para may ma-upload ako dun sa kabila. Sa YouTube. So, sa mga viewers natin, may YouTube po ako, Carl Loyola. Meron din akong Facebook, Carl Loyola. Tapos, ito, Carl Loyola din. Kung gusto nyo akong makausap na mga kwentuhan lang yung mga personal sa IG. Yung IG ko kasi pang personal use. Yun, doon na magkakwentuhan. Pero pag yung mga the rest, mga content lang, ganyan. Wei Wushan. Sana tayo mag-host ng Miss Grand International. Pwede. Pero kung inaantay ko yung Miss Universe na sana sa madaling panahon. Yung alam mo yun, sana ito, yung mga susunod na taon, ganyan. Siya yung inaay ko. Kasi maganda siyang i-cover pag dito sa Philippines. Una, malapit. Pangalawa, syempre, Miss Universe. Miss Universe. Queenie, Miss Grand International, Angelica Lopez, India. October 10, 2026. Tiara, akala ko Edna. Kasi nga, may mga nagko-comment binabasa ko yung mga comment hindi ko naman mahindihan. Pero gusto ko na nga mag-end. So, siya mag-end na ako. Thank you so much ulit. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.